Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 27, 2026, Monday. Patuloy nating minomonitor ang posibleng sistema na mabubuo sa silangan ng bansa dahil marami ng mga weather model ang nagkakasundo sa forecast at nangangahulugan ito na dapat natin itong seryosohin. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, easterlies pa din ang umiiral at nakakaapekto sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag easterlies ang dominant, ang hangin ay galing sa silangan at may dalang halumigmig mula sa karagatan. Kaya ang pattern na pwede nating maranasan ay ganito. May mga oras na medyo maaliwalas tapos habang umiinit ang araw at kumakapal ang ulap, biglang susunod ang mga pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar. Unahin natin ang mga lugar na mas aktibo ang pag-ulan base sa forecast. Sakop dito ang Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Sa mga probinsyang ito, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm sanhi ng easterlies. Ibig sabihin, pabalik-balik ang ulan at may mga pagkakataon na bubuhos ng mas malakas sa maikling oras. May kasamang kulog at kidlat at dahil ang pagulan ay posibleng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, may bantay ron ang flash floods at landslide. Sa Sorsogon, dahil may mga bahagi na prone sa pagbaha at may mga rutang malapit sa mga dalisdis, mag-ingat lalo na kapag sunod-sunod ang buhos. Sa Northern Samar at Eastern Samar, seryosohin ang thunderstorm dahil madalas mabilis ang pagbaha kapag malakas ang ulan sa maikling oras, lalo na sa mga komunidad na malapit sa baybayin at sa mga mabababang lugar. Sa Southern Leyte, maging alerto rin sa landslide risk, lalo na sa mga kalsadang tabing bundok sa Dinagat Island at Surigao del Norte. Bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog at mga kalsadang maaaring maapektuhan ng pagbaha o pagguho kapag tumagal ang ulan. Kung may biyahe, maglaan ng extra time at iwasan ang mga rutang kilalang bahain o landslide prone kapag malakas ang ulan. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm, sanhi pa rin ang easterlies. Hindi ibig sabihin nito na mahina ang ulan, kundi hindi ito sabay-sabay sa lahat ng lugar. Pwedeng maaraw sa isang area, pero sa katabing area ay may biglaang buhos. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslide. Sa Metro Manila, kahit panandalian lang ang malakas na ulan, mabilis makaipon ng tubig sa ilang kalsada, lalo na kung barado ang drainage. Kaya kung lalabas, magdala ng payong o kapote, maglaan ng allowance sa oras ng biyahe at iwasan ang flood-prone areas. Pagdating sa hangin at kondisyon ng karagatan para sa buong bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa karamihan ng pagkakataon, manageable ito, pero paalala sa mga mangingisda at sa maliliit na bangka, kapag may thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon. Kaya kung dumidilim ang ulap sa may dagat at may senyales ng kulog at kidlat, mas ligtas na ipagpaliban ng paglayag. Kung may nakatakdang biyahe sa dagat, ugaliing i-check ang lagay ng panahon bago tumuloy, lalo na kung maliit ang sasakyang pandagat. Ito naman ang extreme of temperatures at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 25.2 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 35.8 degrees Celsius na naitala bandang 4 o'clock p.m. Mainit ito at kapag umaabot sa ganitong init ang panahon, ang hapon, mas nagiging pabor ang pagbuo ng thunderstorm, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 41% na naitala bandang 4 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 80% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya sa madaling araw, mas mamasa-masa ang hangin, tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity, pero mas tumitindi ang init. Pagkatapos ng ulan, normal na mas nagiging maalinsangan ulit ang pakiramdam dahil tumataas ang moisture sa paligid. Kaya paalala rin, uminom ng tubig ng madalas, iwasan ng sobrang tagal na bilad sa araw, lalo na sa tanghali, at maging handa sa biglaang buhos sa hapon. Ngayon, punta tayo sa Tropical Cyclone Update para sa Week 1 mula ngayong araw hanggang April 29. Wala raw nakikitang TC-like vortex o TCLV sa loob ng PMD. At base sa model forecast, wala ring inaasahang TCLV formation, kaya ang tropical cyclone development ay unlikely sa Week 1. Sa madaling paliwanag, sa loob ng window na ito, mababa ang tsansa na may mabubuong bagyo sa loob ng sakop ng PMD batay sa forecast ng Pag-asa.
Para naman sa week 2 mula April 30 hanggang May 6, 2026, sinasabi ng forecast na TCLV1 at TCLV2 ay likely na lilitaw sa eastern boundary ng PMD. Pero low chance pa rin ng tropical cyclone development sa week 2. Ibig sabihin may mga sistemang posibleng mabuo sa bandang silangan pero sa ngayon mababa pa ang tsansa na maging ganap itong bagyo. Importante dito ang tuloy-tuloy na monitoring dahil habang papalapit ang dates, mas nagiging malinaw kung alin ang mahina lang at alin ang posibleng lumakas. Kung titingnan natin ang long-range outlook gamit ang Google DeepMind, ipinapakita na may low pressure system na posibleng lumitaw sa May 2 sa may timog silangan ng bansa, labas ng PAR at kikilos ito pahilagang silangan. Pagdating sa lakas, wala pa rin katiyakan pero sinasabi na maaari itong mabuo bilang isang bagyo. Kung mapapansin nyo yung bawat color-coded dot na yan, ay nagre-represent ng isang weather model. Ang idea, kapag mas maraming member ang nagkakasundo sa isang direksyon, mas tumataas ang probability ng direksyon na yon. Kaya kapag nakikita natin na marami ang nagkakapatong-patong o nagkakalapit ang direksyon, doon mas tumataas ang confidence. Pero kung hati ang direksyon, mas mataas ang uncertainty. Sa ngayon, hati pa ang direksyon, merong ilang member model na nagpapakita ng landfall scenario at meron naman na kumikilos pa itaas. Pasok lahat yan sa tinatawag na cone of uncertainty dahil malayo pa ang dates at marami pang pwedeng magbago sa forecast. Kaya hindi pa natin pwedeng i-lock in ang isang ruta lang at hindi rin pwedeng sabihing siguradong tatama o siguradong papalayo dahil pareho ang posibleng senaryo na nakikita sa ngayon. Ang tamang gawin dito ay bantayan kung sa mga susunod na araw dadami ba ang model agreement sa isang direksyon o mananatiling hati ang guidance. At kung mapapansin nyo, ganito siya kadami dahil hindi lang isang bagyo ang nakikitang mabubuo at posibleng pumasok sa bansa. Kaya mahalaga ang monitoring habang lumalapit ang araw para makita natin ang totoong direksyon. Ito ang dahilan kung bakit habang malayo pa ang period, mas malawak ang range ng posibleng ruta pero habang papalapit ang petsa, mas nagiging tight ang uncertainty at mas lumilinaw kung alin ang mas likely na senaryo. Kaya sa ngayon, ito ang practical na dapat dalhin ng bawat isa habang ganito ang setup. Una, sa mga lugar na may scattered rains at thunderstorm tulad ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte, seryosohin ang banta ng flash floods at landslides, lalo na kapag tuloy-tuloy ang buhos at may thunderstorm. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, huwag maging kampante sa isolated thunderstorm dahil pwedeng bigla ang bumuhos at magdulot ng baha at abala sa biyahe. At sa mga nasa baybayin, kahit light to moderate ang alon, maging maingat dahil pwedeng magbago ang kondisyon kapag may thunderstorm sa paligid. At panghuli, tungkol sa long range outlook, ang pinaka-importante ay steady na pagmomonitor. Hindi ito usapang isang update lang, kundi serye ng updates habang papalapit ang mga petsa. Dahil doon mas lilinaw kung alin ang magiging tunay na direksyon at kung alin ang posibleng lumakas. Manatiling alerto, manatiling handa at manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.